Saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment, para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Ano ba ang katotohanan? Mailalabas ba sa panahon ng impeachment? Meron bang magugulpi dito at magigisa dahil malalaman ang katotohanan? Ito ba ay may katotohanan sa kanilang binibintang kay Sara Duterte na nangulimbat ng milyon-milyon na pera para sa taong bayan? O isa itong paninira lamang na walang basehan na talagang gusto nilang patalsikin ang pamilya Duterte sa usaping politika? Good morning mga kababayan. Kumusta po kayo? Meron na naman tayong matinding pasabog ngayon. Hindi lang chismis, pero meron tayong ebidensya. Grabe itong pasabog ni Toby Chanco na isang campaign manager ni BBM. Grabe itong isiniwalat niya mga kababayan. Ano ba itong isiniwalat ni Toby Chanco na gagamitin ni Amy Marcos na magsasampa ng kaso sa Supreme Court para bigyan ng leksyon na parusahan ang mga congressman na pumirma sa impeachment? Hala ka, mga ka-wonders! Ano na kaya ang nangyayari? Bumaliktad na ang sitwasyon. Ito na ba ang sinasabing karma? Na ayon sa mga salita sa Biblia, karma, pero wala yung salitang karma mga kababayan. Ibig sabihin, ito yung ganti ng tadhana sa mga tampalasan na ito. Na kaya pala itong mga congressman ay napilitan na pumirma sa impeachment para patalsikin si BP Sara. Meron palang limpak na salapi na kapalit. Dahil ito ang ginawang ticket ng kamay na bakal ng Kamara para mapasunod nila itong mga congressman na ito para sumang-ayon sa impeachment. Grabe, mga kachikanes, mga kamarites. Ano na ang nangyayari? Nilaglag si BBM, itong si Toby Chanco, na talagang wala nang patumpik-tumpik pa. Yung matagal niya nang kinikimkim na pasabog sa kanyang dibdib, nilabas niya na mga kababayan na ang tawag niya mga kababayan ay conditional release sa mga budget dahilan umano ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang napapalob dito mga kababayan? Ito na, pakinggan po natin. Hindi na po tayo patumpik-tumpik pa. Ito yung chismis na mayroong ebidensya. Nako po mga ka-wonders, ano nang nangyari dito sa mga kakampi ni BBM? Mukhang nag-over the bakod na mga kababayan. Matindi ito at malupit na pasabog ito na parang ginamita. Ginamita o dinamita o isang atomic bomb na ito na bang panahon mga kababayan na babagsak ang rehimeng Marcos dito sa pasabog na ito? Kasi nga, syempre, sidekick ni BBM ito. Tapos, merong pasabog na ganito. Anong nangyari, mga kababayan? The broken relationship repeated again? Nako, mga ka-wonders. Ito na. Dahil daw sa budget para sa kanilang proyekto, kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Yan pong binunyag ni Alyansa Campaign Manager at incoming na botas Congressman Toby Chanco. Sa programang Storiko ng One News, sinabi ni Chanco na napapirma umano ang mga kongresista sa impeachment complaint dahil sa anyay conditional release ng mga proyekto sa pinasa nilang budget para
budget kay Pangulong Marcos. Ito raw ang dahilan kaya hindi pa rin kumbinsido hanggang ngayon si PBBM sa pag-impeach kay VP Sara. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng Kamara at ng Palasyo. Saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment, para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Ayon pa kay Chanco, naka-apekto raw sa mga pambato ng alyansa ang impeachment complaint pati na rin pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nila makinig. So, yan ang nangyari. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Totoo mga kababayan, dahil yung impeachment ni VP Sara, ayaw naman ng taong bayan eh. 'Di ba mga kababayan, kayo na po ang magsabi. Tignan nyo ang nangyari sa mga senador ni BBM. Naglaglagan, naglipatan ng bangka. Camille Villar, Amy Marcos, sarili niyang kapatid, nilaglag siya. At iba pang mga kapartido niya nagsialisan. Di ba mga kababayan? Ganyan po ang nangyari. Kaya pala, may conditional release pala ito para pumirma dito sa impeachment ng ikalawang Pangulo. Kailangan pilitin ang mga congressman na ito. Kaya sabi ni Toby Chanco, Ops, teka muna. Mukhang mali yan. Makaka-apekto yan sa mga senador natin. Pinayuhan daw niya mga kababayan. Tignan nyo, totoo ang kanyang sinabi. Hindi na 12-0 ang Alyansa Pilipinas, kundi nangulelat. Tignan nyo mga kababayan. Nahati-hati ang partido. Walang tiwala sa isa't isa. Kaya mga kababayan, dito, merong pasabog si Sara Duterte na sinabi niya sa kanyang interview, I want a bloodbath. Ilang taon ko na itong pinaghandaan. Nako po mga kababayan, ano itong pasabog ni VP Sara na ikakagulat ng pro-impeachment. Di ba mga kababayan, yan din ang isinagawa ng Iglesia ni Cristo na nagrally po ng January 13 na kailangan wag nang ituloy itong impeachment dahil magkakagulo lang. Anong nangyari? Hindi sila nakinig sa payo ng Iglesia ni Cristo. Nagkagulo ang Pilipinas. Si Pangulong Duterte pinaaresto. Lalong lagapak itong alyansa. Kaya nga nanalo itong PDP Big 3 Congressman Marcoleta, landslide. Bongo, nangunguna. General Bato. Grabe mga kababayan. So, pakinggan po natin si Sara Duterte. Ito ang kanyang pasabog. Nako, wag kayong kukurap. Ito ang ikakagulat nyo. Grabing pasabog ito. Mala atomic bomb ng Hiroshima at Nagasaki sa sobrang lakas ng pasabog. Itong alyansa nanginginig na mga kababayan, lalo na yung nagsulong ng impeachment ni VP Sara dahil merong malupit na bala si Sara Duterte. Ito na. Handa raw si Vice President Sara Duterte na harapin ang impeachment trial sa 20th Congress. At mula sa Davao City, nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Hindi raw uurungan ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial sa kanya sa pagpasok ng 20th Congress. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace.
Pero pinuna ni VP Sara na maliraw na magsimulang magbilang ng boto na wala pang trial. They haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Hindi na rin daw nagulat ang bise sa umano'y pagiging kasapi ni na presumptive party list representative Chal Jokno at Leila de Lima sa prosecution team sa impeachment trial. They've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si... Dito kasi mga kababayan, syempre nanalo itong party list ni De Lima. So, nag-ano po siya na maging prosecution na justice po yata ito sa tawag na yon. Jurado, kung tawagin. I-correct nyo po ako sa kasi Jokno. Malupit mga kababayan. Kilala po itong mga anti-Duterte. Dahil po, nung panahon ni Tatay Digong, nakulong po ito ng 7 taon. So, siguro, sinasabi ni Madam de Lima na this is the time to revenge. Ang balita nga po, binuhay po itong kaso niya, mga kababayan, na itong Court of Appeals, ni-reverse itong acquittal. Parang merong mangyayaring hearing na naman na ipapaliwanag bakit na-acquit, ganito, ganyan. So, grabe itong pinagdadaanan ni Madam de Lima. So, nangangamoy kulungan na naman. Mga kababayan, so, confident po si VP Sara na mananalo siya kasi nga, meron siyang pasabog. Ibig sabihin mga kababayan, meron siyang malupit na ipapakita na ikagugulat na talagang pagka nalaman ng taong bayan ito, whether guilty or not, sabi ni Sara Duterte, ipapakita ko ito. I want a bloodbath. Grabe mga kababayan. Nanginginig na ang mga pro-impeachment. Pati yung mga, alam nyo na, nagdadamihan na mga bangag na vloggers. Walang ginawa kundi gatungan at gatasan itong si VP Sara. Sa kanilang paninira, yari kayo. Pag ito naging Pangulo, si Sara Duterte, magtago na kayo. Si Congressman Marcoleta nga na senador na, hindi nakaligtas sa mga kupal na ito Itong mga vlogger na ito na ngayon ay mukhang lumalambot na. Talagang kinutya nila at minaliit si Senator Marcoleta. Ngayon nga kayo. Ngayon mga kababayan, back to the topic. Ituloy natin itong pasabog ni Inday Sara na ikagugulat ng mga pro-impeachment. Talagang Toby Chanko, meron siyang pasabog. Kaya siguro ito ang gagamitin ni VP Sara. May witness na po. Mga kababayan, so ituloy ba natin? Malayo pa ang 2028 presidential election pero sabi ng bise, binigyan daw siya ng mga taga-suporta ng hanggang December 2026 para magdesisyon kung tatakbo siya o hahanap ng ibang susuportahang kandidato. I have more than a year to really sit down and list down the pros and cons as I did at 2021 with regard to running for president. Sa katatapos naman na eleksyon, proud daw ang bise sa mga senatorial candidate ng PDP laban kahit hindi raw ito ang inasahan nilang resulta. Ngayong umaga, dumalo si VP Sara sa Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Davao City matapos ang eleksyon 2025. Naroon din ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at mga anak ni Kong Pulong na sina 2nd District Representative-elect Omar Duterte at first... Yan mga kababayan, narinig nyo po? So anong masasabi nyo mga kababayan? I-comment nyo po ang sari-sari nyong mga opinion dito. Ano sa tingin nyo? Confident po itong si Inday Sara Talagang nagkakalabuan ng mga
alagad ni BBM dito. Mukhang tagilid ang mga ito, mga kababayan. Mukhang itong si Sara Duterte, meron talagang mga bala na ipapakita sa impeachment trial. Naku po, mga kababayan, may nanginginig na. Si Amy Marcos nga, may pasabog Kanya daw kakastiguhin ng mga congressman na pumirma sa impeachment. Sasampahan yata ito sa Supreme Court. So mga kababayan, kayo na po ang magbigay ng mga sari-sari nyong komento dito. Ating pag-usapan ang mga diskursong ito. Ano ba ang katotohanan? Mailalabas ba sa panahon ng impeachment? Meron bang magugulpi dito at magigisa dahil malalaman ang katotohanan? Ito ba ay may katotohanan sa kanilang binibintang kay Sara Duterte na nangulimbat ng milyon-milyon na pera para sa taong bayan? O isa itong paninira lamang na walang basehan na talagang gusto nilang patalsikin ang pamilya Duterte sa usaping politika? Kayo na pong humusga. Ito po, si The Wonder sa Philippines, pinakamalupit, pinakamaingay na YouTube na vlogger. Meron at meron tayong ebidensya, hindi lang tayo nagchichismis-chismis dito. Mga kababayan, yan lamang ang aking bahagi. Kaya sana po, isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po!